tatatay ko ang pintuan ng salakainan mula sa loob. Pagkatapos, ay inislide niya ang kutsilyo ng karne. Sa ibabaw ng puting mantel hanggang sa matulis na dulo ay nakaturo ng diretso sa dibdib ko. Ilipat mo ang pera. Rosa. Bulong niya. O kaya't makikita natin kung gaano mo talaga pinahahalagahan ang buhay mo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Tanging tiningnan ko lang ang kapatid kong si Jessica na nakayuko sa laptop ko. Ang mga mata niya ay galit na galit sa kasakiman habang inihahanda niyang alisin ang P3 milyon mula sa account ko. Si nanay ay hawa ng mahigpit ang gilid ng mesa. Nangingini. Naghihintay na muling maging mayaman. Akala nila ninanakaw nila ako ng lubusan. Hindi nila alam na ang enter key na ilalapat ni Jessica ay hindi nakaling sa bangko. Ito ay isang tahimik na panic button na direktang nakakonekta sa PNP Anti-Cybercrime Group. Dahan-dahan akong uminom ng alak. 3, 2, 1. 48 oras bago itinuro sa akin ni tatay ang kutsilyo ang karne. Ang tanging panganib na naranasan ko ay isang malamig na tasa ang kape. Nasa apartment ako sa gitna ng Makati, isang espasyo na lahat ng hindi kailanman naging tahanan ko nung bata pa ako tahimik, binayaran ko mismo at ligtas. Tinamaan ng umagang araw ang countertop na binili ko sa sarili kong pera. Nire-review ko ang isang kaso tungkol sa isang shell company sa Cayman Islands nang mag-vibrate ang phone ko sa marmol. Sumilay sa screen ang isang salita lang, Nanay. Tinitigan ko ito. 6 na buwan na kaming hindi nag-usap. Hindi mula nang tumanji akong pumirma bilang co-signer sa loan para sa nabigong boutique ni Jessica. Nasa ibabaw ng decline button ang hinlalaki ko. Sinabi ngang lohika na hayaan itong pumunta sa voicemail. Sinabi ngang karanasan na kung tumatawag si Linda ng ganitong agangang umaga, may kailangan siya at hindi siya titigil hanggang makuha niya ito. Sinagot ko, ano ba yan Linda? Rosa, anak. Ang boses niya ay humihingal, punong matamis na tono na kadalasang nakakahalaga sa akin ng libo-libong piso. Ganito ba ang pagbati mo sa nanay mo? Nag-alala na kami sayo. Ayos lang ako. Anong gusto mo? Gusto naming makita ka? Sabi niya, ang boses niya ay bumaba sa dramatikong bulong, ako at ang tatay mo. Matagal na kaming nag-isip tungkol kay Lola Margarita. 1 taon na mula nang pumanaw siya at hindi pa kami nakakapagdaos ng mayos na hapunan ng pamilya para alalahanin siya. Gusto naming umuwi ka sa Biyernes, tayong pamilya lang. Sumandal ako sa countertop. Inaanalisa ang tono niya tulad ng pag-analisa ko sa spreadsheet. Mataas masyado ang pitch. Mabilis ang patching. Nagsisinungaling siya. Hindi ginagawa ng mga magulang ko ang memorial dinners. Ginagawa nila ang performative na pagdadalamati kapag may audience at ginagawa nila ang pagalog kapag wala. May plano ako, sinunggitan ko. Please Rosa. Putol niya. Tumutulo ang desperasyon. Si Jessica ang nandiyan. Siya. Nahihirapan siya. Kailangan niya. Ang ate niya. Kailangan nating lahat na magilom. Gagawa ako ng paborito mong roast chicken. Sa 1 segundo. Sumiklap muli ang dating instingto, ang desperado at patetikong pag-asa na baka. Saka lang talaga. Nami-miss nila ako. Nakikita pa rin nila ako bilang ang mahiyain na teenager na gagawin ang lahat para sa isang scrap ng pagmamahal. Hindi nila alam ang taon na ako ngayon. Hindi nila alam na sa edad na 32, si Rosa ay hindi na ang tahimik na anak na babae. Ako ay isang forensic accountant. Ginugugol ko ang maaraw ko sa paghahabol ng nakatagong asset para sa federal na kaso. Alam ko kung paano makita ang Ponzi scheme at tiyak na alam ko kung paano makita ang isang panloloko. At dada pa ni Linda ng masyadong kaswal. Dalhin mo yung mali na bangkifo mo. Yung asul. May nakita raw si tatay na lumang savings bonds ni Lola sa attic. At siguro kailangan namin
Nang access mo para ay cash out, yun para sa estate. Sumara ang bitag, walang bonds. Na-audit ko na ang estate ni Lola Margarita hanggang sa huling selyo bago siya pumanaw. Lahat ay nasa blind trust na kontrolado ko. Hindi nila gustong alalahanin si Lola. Gusto nila ang digital key sa P3 8 milyong nakaupo sa trust account. Inaanyayahan nila ako para nakawin ako. Rosa, andiyan ka pa ba? Tiningnan ko ang refleksyon ko sa bintana. Malamig ang mga mata ko. Kung sasabihin kong hindi, patuloy lang silang lalapit. Magpapakita sila sa opisina ko, haharasuhin ang mga kaibigan ko, baka pangapilitin nilang pakahin ang pirma ko muli. Ang tanging paraan para pigilan ang isang parasito ay hayaan itong isipin na nakahanap ito ng ugat at pagkatapos ay lasonin ang dugo. Andito ako. Sabi ko, matatagang boses. Pupunta ako. Nay. Biyernes NG gabi. Mabuti. Huminga siya ng malalim. Dalhin mo ang fob. Huwag kang mahuhuli. At pinatay niya ang tawag. Inilagay ko ang phone at lumapit sa laptop ko. Hindi ako natakot. Naramdaman ko ang nagyelong kalinawan ng isang mga ngaso na nakakitangang galaw sa palumpong. Gusto nila ng access sa account. Sige, bibigyan ko sila. Binuksan ko ang bagong coding window. Oras na para gumawa ng salamin. Kinabukasan, nakaupo ako sa harap ni Etty. Harrison sa kanyang opisina na may salamin na dingding. Si Harrison ay hindi lang abogado. Siya ay isang pating na nakasuot ng three-piece suit na dalubhasa sa asset protection. Tiningnan niya ang plano na inilatag ko sa mesa niya. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Alam mo na agresibo to? Sabi niya, tinapik ang schematic na iginuhit ko. Pwede nating mag-file lang ng restraining order. Pwede nating ipadala ang cease and desist. Hindi mo kailangang pumasok sa yungip ng leon. Isang piraso lang ng papel ang restraining order. Sabi ko, patak ang boses. Hindi iginagalang ng mamagulang ko ang papel. Iginagalang nila ang makonsekwensya. Kung haharangan ko sila, makakahanap lang sila ng ibang paraan para mangharas. Kailangan kong wasakin ang tulay habang nakatayo sila rito. Tinitigan ako ni Harrison ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahang kumalat ang matalim na ngiti sa mukha niya. Kung kusang ilalagay nila ang credentials nila sa isang sistema na dinisenyo para i-verify ang pagkakakilanlan at pagkatapos ay susubukang mag-transfer ng walang autorisasyon, well, sila na ang may kasalanan niyan. May standby ako na kontak sa PNP Anti-Cybercrime Group. Umalis ako sa opisina niya at diretso sa trabaho. Hindi ko kailangan ng team. Kailangan ko lang ng kape at katahimikan. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang mag-code. Hindi ako gumagawa ng website ng bangko. Gumagawa akong salamin. Kinoklone ko ang interface ng bangko hanggang sa huling pixel. Ang nakakaalif na asul na logo, ang mapagkakatiwalaang font, ang dual-factor authentication prompt. Sa hubat na mata, ito ang portal sa milyon ni Lola. Sa katotohanan, ito ay isang data vacuum. Bawat keystroke, bawat mouse click, bawat biometric scan mula sa webcam ay makukuha, iimpake, at agad na ay send sa Cybercrimes Division. Habang initype ko ang code para sa fake transfer button, nangalay ang kamay ko. Ipinalok ko ito at sa isang segundo, ang asul na ilaw ngang monitor ay nag-blur sa kumikislap na asul na ilaw ngang patrol char sa ulan. Ako na naman ang 17 anyos. Ang amoy ng basa na aspaltong at nasuno na goma ay puno sa ilong ko. Ang sedan ng mga magulang ko ay nakabalot sa poste ng telepono, 1 milya mula sa bahay namin. Si Jessica ang nasa driver's seat, umiyak, amoy vodka, at peach schnapps. Ako ay nasa passenger seat. Dumudugo ang nuko mula sa pagtama sa dashboard. Hindi pa ako nasa sasayan ng mag-crash siya. Naglakad ako pababa sa daan dahil tinawagan niya ako na sumisigaw para sa tulong. Dumating si tatay bago ang mapulis. Hindi niya sinuri kung nasaktan kami.
Sinuri niya kung sino ang nasa driver's seat. Tiningnan niya si Jessica. Hysterical at lasing. At pagkatapos ay tiningnan ako. Matino at dumudugo. Lipat, utos niya. Ano? Tanong ko, nahihilo. Palitan niyo ang upuan ngayon din. Hinila nila ako sa driver's seat. Hinawakan ni nanay ang mukha ko, malami ang makamay niya. Hindi siya. Sumigaw, hindi siya natakot. Iyon ang pinakakatakot na bahagi. Nagsalita siya sa malambing at nakakaaliw na boses, parang ipinapaliwanag kung bakit kailangan kong kainin ang gulay. Rosa, anak, bulong niya, pinupunasan ang dugo sa mata ko. May pa dyan si Jessica sa susunod na buwan. May scholarship siya. Sisirangang buhay niya ang DUI. Ikaw ang malakas. Ikaw ang matalino. Kaya mo ang juvenile record. Sinasara naman yan kapag 18 ka na. Gawin mo to para sa kapatid mo. Isang maliit na sakripisyo lang. Normalin nila ito. Ginawa nilang parang gawaing bahay ang pagsira sa kinabukasan ko, isang simpleng gawangang pagmamahal sa kapatid. Kung sasabihin kong hindi, ako ang makasarili. Ako ang sumisira sa pamilya. Kaya nakaupo ako roon. Kinuha ko ang breathalyzer. Kinuha ko ang sisi. Nawala ang scholarship ko sa top university dahil sa character concern sa record ko. Ginugol ko ang unang taon ng pagiging adulto ko sa paglilinis ng kubeta para bayaran ang community college habang si Jessica ay pumupunta sa mga party sa pera ng mga magulang ko. Bumalik ako sa apartment ko, kumikislap ang code sa screen. Ginamit nila ang pagmamahal ko nun laban sa akin. Ginawang sandata ang loyalty ko. Pero nakalimutan nila na may expiration date ang loyalty. Hindi na ako ang onyede. Anyos na batang babae na dumudugo sa ulan. Ako na ang babaeng nak-audit ng makartel. Tinapos ko ang script at pinindot ang save. Armado na ang bitag. Ang grabang driveway ay tumunog sa ilalim gulong ng sasakyan ko. Parang buto na nababasag. Huminto ako sa harap ng bahay sa Ayala Alabang Village. Pinatay ang makina pero iniwan ang ilaw sandali para iluminado ang harapan. Ang bahayng mga magulang ko sa Alabang ay dinisenyo para mapabilip ang mga taong kinamumuhian nila. Isang malaking na mansyon na may puting haligi at mayos na bakod. Sa hindi sanay na mata, ito ay sumisigaw na old money. Sa mata ko, ang matang isang auditor. Ito ay sumisigawng leverage. Nakikita ko ang mga bitak sa stuko malapit sa foundation, ang nagbabalat na pintura sa mga frame ng bintana na hindi natutsi sa loob ng maraming taon. Ang bahay ay tulad nila, isang magandang shell na nabubulok mula sa loob. Kinuha ko ang bag ko, sinuri ang laptop ng huling beses at lumabas sa mahalumigmig na hangin ng gabi. Bago ako makakatok ay binuksan ni Linda ang pinto. Nakasuot siya ng sutla na gown na mukhang 2 season na ang edad at mabigat na amoy ng lilis. Amoy libing iyon, mabigat at nakakasakal. Ginagamit para itago ang amoy ng basa na plaster at tumataas na panik. Nakarating ka? Sabi niya, masikip ang ngiti niya parang drum. Pasok ka, anak. Hinihintay na namin. Hindi niya ako niyakap. Inihatid niya ako sa foyer kung saan si Jessica ay naglalakat-lakat. Mukhang cover model ang kapatid ko para sa magazine tungkol sa nervous breakdowns. Nakasuot siya ng vintage na damit pero ang buhok niya ay nakakalaslasam nga dulo at ang nga mata niya ay gumagalaw sa paligid na parang inaatake siya ng wallpaper. Tumigil siya nang makita ako. Ang mga mata niya ay naglakbay sa charcoal business suit ko. Suot mo yan? Scoffed niya. Matinis ang boses. Family dinner to Rosa. Hindi tax audit. Mukha kang funeral director. Kumusta ka rin, Jessica? Sabi ko, dumaan sa kanya. Mukha kang pagod. Hindi ako pagod, sigaw niya. Kinakamot ang braso. Stressed lang. Hindi mo naman may intindihan ang stress.
Ang pinakamalaking problema mo siguro ay ang makahanap ng parking spot sa boring mong opisina. Hindi ko kinagat ang pain. Diretso lang akong pumasok sa salakaynan. Ang mesa ay nakatakda sa wedding china pinongbon porcelain na may gintong gilid na siguro hindi pa nababayaran ng buo. Pero ang pakain na inihain dito ay patatik. Isang tuyong biniling roast chicken mula sa tindahan at ilang nalantang asparagus. Ito ay pakain ng mahirap na inihain sa mesa ngang hari. Nakaupo si Thomas sa ulong mesa. Hindi siya tumayo. Mukha siyang mas maliit kaysa sa naalala ko. Kulay abo at malamig ang balat. Nagbuhos siyang alak sa baso gamit ang kamay na nanginginig ng halata. Umupo ka, utos niya. Umupo ako. Inilagay ko ang bag ko sa tabingang upuan. Tinitiyak na madaling abutin ang laptop. Kumain kami sa katahimikan ng 3 minuto. Ang tanging tunog ay ang pagkaskas ng pilak na tinidor sa China. Ang hangin sa kwarto ay makapal sa tensyon na parang presuradong cabin, eroplano na malapit ng mag-crash. Inihulog ni Thomas ang tinidor. Tumunog ito ng malakas sa plato. Sapat na, sabi niya. Hindi namin dinala dito para pag-usapan si Lola. Akala ko nga. Sabi ko, pinupunasan ang bibig kong napkin. Tuyo ang roast, Tay. Anong gusto niyo? Kailangan namin ng para. Biglang sabi ni Jessica. Sinampal niya ang kamay sa mesa. Nanginginig ang baso ng alak. Ngayong gabi, itinaas ni Thomas ang kamay para patahimikin siya. Tiningnan niya ako. Patay at matigas ang mata. Nasa problema ang kapatid mo, Rosa. Totoong problema. Umutang siya. Marami. Kanino? Tanong ko. Hindi bangko? Bulong ni Thomas. Hard money lenders. Mga pribadong investor na walang papeles at walang pakialam sa credit score. Pakialam nila ay collateral. Inilagay namin ang bahay bilang sangla sa loan. Pero tumas ang interest. Tinawag nila ang utang ngayong umaga. Magkano? 3,800 milyon? Bulong ni Jessica. Sa wakas ay tumulo ang luha. Sabi nila kung hindi ko mabayaran bago hating gabi, hindi lang ang bahay ang kukunin nila. Sasaktan nila ako. Rosa, napadala sila ng mga litrato. Alam nila kung saan ako natutulog. Tiningnan ko ang relo ko. 8:15. May hanggang hating gabi ka para i-wire ang 8 milyon? Tanong ko, ikaw ang trustee. Sabi ni Thomas. Naging growl ang boses niya. May access ka sa accounts ni Lola. Alam namin may mahigit 4 na milyon dun. Bubuksan mo yang laptop, maklogin, at ilipat ang utang. Para sa charity yang pera, sabi ko ng kalmado, nasa bylaws. Kalimutan mo ang bylaws, sigaw ni Thomas, sinampal ang kamao sa mesa. Buhay ngang patit mo to. Ayusin mo to ngayon din. Nawala na ang maskara. Wala ng sweetheart. Wala ng family dinner. 3 desperadong hayop na lang sa hawla. At ako lang ang may hawak ng susi. Hindi ko kaya, sabi ko. Nanatiling level ang boses. Hindi akin yang pera para ibigay. Sa foundation. Yan. Hindi sumigaw si Thomas. Hindi niya binuwal ang mesa. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mabigat na na upuan ay kumaskas sa sahig parang babala. Lumakat siya sa likuran ko, mabigat at sadyang mga hakbang hanggang sa maabot niya ang dobleng pinto na patungo sa foyer. Click! Ang tunog na. Deadbolt na sumara ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Isang huling metalikong tunog. Humalikot siya, inalis ang brass na susi sa lock at inilagay ito sa bulsangan jacket niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa mesa at kinuha ang kutsilyong karne. Hindi niya ito ibinrandish. Inilagay lang niya ito sa harap ko, ang saratet na gilid ay sumalamin sa ilaw ng chandelier. Walang alis, bulong niya. Hanggang matapos ang transfer. Nawala ang hangin sa kwarto. Hindi na ito family dispute. Hostage situation na ito. Tiningnan ko si Linda.
Hindi siya natakot. Tumango siya. Matigas at makintap ang nga mata. Tiningnan ko si Jessica. Nakangiti siya. Isang malupit na twist ng labi na naalala ko mula sa bawat pagkakataon na ipinasok niya ako sa gulo noong bata pa kami. Na kaysa sila rito, handang gumawa ng felony, handang magbantang ang karahasan para lang hindi gumuho ang kanilang harapan. Alam ko ang kailangan kong gawin. Kailangan kong ibenta ang takot. Kung mukha akong masyadong kalmado, malalaman nilang bitak ito. Kailangan kong maging ang Rosa na naalala nila ang mahina, madaling manipulahin na doormat. Hinayaan kong manginig ang labi ko, pinilit na manginig ang hininga ko, at pinisil ang mga mata hanggang lumabas ang luha. Tay, please, umiyak ako, mawawala ang lisensya ko, mapupunta ako sa kulungan. Ayos ka lang, sneer ni Linda. Itinago mo ang pera. Itatago mo rin to. Itinuro ako ni Jessica at tumawa ng malakas. Patatik na biktima routine. Buksan mo na ang laptop. Nasa itas, ne kutsilyo ang kamay ni Thomas. Gawin mo. Sumubsob ako, inabot sa bag at kinuha ang laptop. Sumandal sila parang mga buwitre habang kinlik ko ang bookmark na trust access ang mirror site na ginawa ko kagabi. Ini-type ko ang password. Humingi si Jessica. Inilagay ko ito ng dahan-dahan para matandaan nila ang bawat karakter. Naglot ang fake dashboard. Nagpapakita ng balanse na pay 38 milyon. Napahinga sila. Pinalitan ang kasakiman ang pagpipigil. Ilipat mo? Utos ni Thomas. Lahat. Nangingini ang kamay ko. Hindi ko kaya. Itinulak ako ni Jessica sa gilid at initype niya mismo ang routing number ng mga nagputang. Galit na galit sa tagumpay. Sinubukan mong itago, pero ako ang nanalo. Huwag mo, bulong ko. Pumindot siya sa enter sa halip ng confirmation page. Nag-flash pula ang screen. Umalinggaw ang sirena. Sumigaw ang pulang text. Critical security alert. Unauthorized access. Biometric captured. GPS locked. Law enforcement dispatched. Nagpanik sila. Nagklik. Nagmura. Nagdemanda. Nagsakot. Wala nang pra. Sabi ko, tumayo. Kalmado na ngayon. Ipinamigay na ni Lola ang trust noong nga nakaraang buwan. Ito ay bitak. Nagtwist ang nga mukha nila sa takot habang kumikislap ang webcam. Batiin niyo ang anti-cybercrime group. Sabi ko, kakapanot lang nila sa inyo. Nabantaan ako at subukang mag-wire fraud. Natumba si Jessica. Sinubukan ni Thomas na isara ang laptop. Sinumpa ako ni Linda ng punong lason at hindi paniniwala. Pinatay mo ang sarili mo, sabi ko kay Jessica. Binabalaan kita na huwag, pinutin ang button. Sa loob ng ilang minuto, sumilay ang mga sirena sa bahay. Binayong pulis ang pinto at kinapos ang mga ito isa-isa. Tinitigan ako ni Thomas na parang pinakanulo ko siya. Umiyak si Jessica. Nakipaglaban si Linda hanggang mahila siya palayo. Hindi ka pamilya. Sigaw niya. Patay ka na sa amin. Kinuha ko ang quitclaim deed na pinirmahan 10 taon na ang nakalipas para iwasan ang beer at tahimik na sinabi sa kanya, akin tong bahay. Trespassing kayo. Natigilan sila. Iyon ang tunay na mortal na dagok. Habang hinihila silang nga opisyal sa ulan, nakdagdag ako nga kaso. 6 na buwan pagkatapos, akin na ang bahay. Maliwanag, malinis, tahimik. Dumating ang isang liham mula kay Thomas. Sinunok ko ito nang hindi binubuksan at naksaa sa isa sa mata sa ni Lola. Minsan ang katahimikan ay parang walang laman. Pagkatapos ay naalala ko ang kutsilyo, ang pulang screen, ang mga mata nila nang piliin nila ang kasakiman kaysa sa akin. Ang pamilya. Ang lahat. Kaya kailangan kong makatakas sa akin. Kung ikaw ay bahagi ng komunidad na ito,
Mag-drop ng comment at sabihin kung saan ka nakikinig at anong oras na sa iyo ngayon. Gusto kong malaman kung sino ang kasama natin.